So makailang beses ko nang nabanggit sa mga nakaraan nating vlog mga ate at kuya itong bagahe di umano ni President Marcos Jr. And nababanggit din ni Miss Maharlika, I think, no, kung sino itong bagahe ito. Pero marami namang bagahe talaga sa buhay ni Mr. President, hindi ba? So, kasi ang pagkakaintindi ko po sa bagahe, pabigat, right? Hindi ka makausad, kaya hindi mo magawa ang lahat ng pangarap mo para sa maybe sa pamilya mo, tsaka syempre ang obligasyon mo ngayon, ang responsibilidad mo buong Pilipinas na. So kung gusto man at kung may matayog mong pangarap itong si President Marcos Jr. ay hindi niya magawa dahil may mga pabigat na bagahe sa buhay niya. Ngayon, baka hindi naman talaga pabigat ang ibig sabihin. Kasi ang word na bagahe, binanggit ni Pangulong Duterte panahon pa ng kampanyahan ng 2022. May bagahe yan. Weak and spoiled yan. Di ba yun ang verbatim ni PRRD, yun ang mga sinabi niya. Weak daw tsaka spoiled. Hindi natin matanggap na weak kasi lalo na kami nung bulag pa ako na Marcos supporter, sabi ko imposible namang weak kasi parang pinagmamalaki nga ng pamilya Marcos na sila ay mga physically fit, right? Ang nanay lang naman nila ang tumaba talaga ngayon si Madam Imelda dahil nga may edad na siguro tuwing nagbabanding sila kain ng kain. Pero 'di ba yung mga kalalakihan ng Marcos wala naman tayong kilalang mataba. Yung nasirang Marcos Senior ay mahilig naman daw yun mag-weightlift, 'di ba? Very tawag doon, figure conscious. Si President Marcos Jr. naman din ay ganun din, hindi naman mataba, 'di ba? Mukhang weightlift din naman, hindi ko alam. Hindi naman siya mataba, right? Sapat lang kasi nakita ko siya in person. Pero so hindi siya weak. So spoiled pwede. Dahil nga sa kwento pa lang po ng Made in Malacanang at saka Martyr or Murderer na ginawan direct Daryl Yap na movie, ay itong si Mr. President ay inispoil ng nanay. Mas malapit kay Madam Imelda, itong si President Marcos Jr. So, pwedeng spoiled. Pero may bagahe. Ba't may bagahe? Nahiwagaan kami sa binanggit tayo. Karamihan sa atin, sa binanggit TPR, may bagahe yan. Huwag niyong iboto yan. Ano yung bagahe? Lihim ba yan? Right? Maybe, no? Lihim sa buhay, may pabigat sa buhay. Kung pabigat man, sino? Anak ba niya? Kapatid ba niya? Baka yung asawa niya yung pabigat. Or sa gabal. Pwede, no? Hadlang. Something like that. Kasi si PRRD, hindi naman po siya matatas sa wikang Filipino or sa wikang Tagalog. Si Pangulong Duterte po ay well-versed syempre sa kanyang native language or native, di ba, yung wikang Bisaya. Dialectong Bisaya, whatever. And wikang Ingles, matatas si Pangulong Duterte sa wikang Ingles. Pero sa Tagalog, hindi masyado. Ang mga Bisaya po, ganyan. Karamihan, lalo yung mga taga-Iloilo na yan, no? Western Visayas. Even in Cebu, right? Ang mga Bisaya, ayo-ayo, gidya sa English, bala. Nagbaloktot yung dila kung magtagalog, may punto talaga. Ginalait-lait nga, gina-ismol-ismol nga, di ba? Gina-discriminate nga sa Maynila. Kung magdating ka sa Maynila, tunto ka gyapon eh. Hindi ka natututo. Ang dela mo, hindi matadlong. Kadugay na sa imong nga mang imong dila mauman gyapon, mauman, right? Hindi na babago. Pero pag pinakuda mo ng English ang mga Visayans, mga ate at kuya, dyan ka naman. Kasi parang prinsipyo po yan lalo dyan sa mga bandang Panay Island, na bakit ko pag-iigihin ang pananalita ko ng Tagalog, pwede ko namang i-focus ang sarili ko sa pag-aaral ng wikang Ingles. Also, syempre, yung mga parts na yan, like lalo na yung Western Visayas, puro turista, nandyan ang Boracay Island so, even in Cebu, ang daming foreigners. So, parang mas nag-focus ang mga Visayans sa pag-aaral ng wikang Ingles. Rather than, di ba, kasi gusto nga nila makipag-compete, gusto nga nila maging national language kasi po ang Visayan dialect ay ginagamit sa di ba, dalawang state ng Pilipinas, Visayas and Mindanao. So sabi, mas maraming Pilipino ang gumagamit ng wikang Bisaya, di ba? Yan yung kapuluan ng Bisaya at saka Mindanao. Ang Tagalog nandiyan lang naman sa Luzon. So gusto ngang makipag-compete ng mga Bisaya na i-declare na national language ang Visayan dialect kesa yung Tagalog. Kaso hindi kaya.
Kasi panahon pa ng Katipunan, ang mga isinulat nun ng mga libro-libro at kung ano pa man, ay nasa wikang Tagalog. Okay? So, yeah. So, si PRRD, hindi natin alam kung ano yung meaning niya nang sinabi niya na bagahe. Baka ang ibig niyang sabihin, may sikreto yan sa buhay at marami yung skeletons in his closet napipigil sa kanya, sa kanyang pagiging effective na leader. Baka ganun ang ibig sabihin ni PRRD. I don't know, nahihiwagaan tayo. Ngayon, nababanggit na yan ni Miss Maharlika yung kung sino ba yan, anak ba yan, kapatid, di ba? Tingin ko asawa naman niya ang pabigat sa buhay niya. Pabigat na sa buhay nating lahat. Nagantos kitang tanan tungod sa bayi nga dako. Sorry naman. Sa bayi nga dako tiyan, kag dako mata nano ini. Oh, so somebody posted a photo mga ate at kuya na I think ito ay kasi kahapon, linggo, naging habit po ng mag-asawa na parang sa tingin ko nga ginagamit na nila si Madam Imelda eh. Kapag nag-post kasi itong unang ginang ng picture with Madam Imelda, ang daming likes. Puntahan nyo ang kanyang Facebook page. Every time na ang pinapost niya, nandun si Madam Imelda. Ang daming pumupuso, ang daming nagla-like. So, in a way, parang ginagamit, no? Kasi ang sabi po, hindi ko alam kung si Miss Pebbles ang nagbanggit nito or si maalin man, Miss Pebbles, Miss Marlica, Miss Sass, na hindi naman daw talaga gusto, baka nga si Joey rin na nagbanggit ng joie de vivre. Na hindi naman daw talaga gusto ni Madam Imelda itong asawa ni President Marcos Jr. Right? Tinawag daw dati ni Madam Imelda, si Senadora Amy daw ang nagsabi niyan. Tinawag daw dati ni Madam Imelda si First Lady Liza na mukhang pagong. Narinig niyo yan? Mukhang pagong. Wala ba siyang pagong? Kasi maliit siya, di ba? So, ito yung picture nila maybe itong weekend lang. So, mukhang well-edited na naman. Ang payat na naman ni Ma'am Shi. Pero parang bakit hindi maipinta ang mukha naman ni PBBM? Ba't lumbay na lumbay ang mukha? Tamo, kung titignan nyo, hindi naman siya mukhang weak. Although yung features niya, di ba, hindi siya ma-muscle, gano'n. Pero mukha namang disiplinado sa katawan. So bakit kaya tinawag ni Pangulong Duterte weak ito si PBBM? Well, ngayon, unti-unti nating nakita kung bakit parang malamya ang kanyang administrasyon sa problema sa droga, hindi effective, di ba? Sa mahal na mga bilihin, sa krimen, sa problema natin sa South China Sea, mahina. Ngayon, malinaw na sa atin, he's incompetent. And totoo yung mga sinabi ni Pangulong Duterte, weak yan. Parang walang buto. Right? Walang balls. Sabi nga ni Miss Maharlika, parang balls lang ng butiki. So, okay. Kasama na naman nila si Madam Imelda. For sure, pinusuan to ng bonggang-bongga. Ngayon, tinatanong po, nung nag-post ng picture na ito or nag-share, kung bakit hawig na hawig ni PBBM ang adopted daughter ng kanyang tatay at ng kanyang nanay. Kasi nung parang kapatid na to, syempre, di ba? Kapatid na ni na President Marcos Jr., itong si Little Amy. Dahil in-adopt daw ito from malayong kamag-anak or I don't know, malapit na kamag-anak. Parang kinupkup daw nila si Little Amy ni President Marcos Sr. at saka ni Madam Imelda. So parang kapatid na rin, di ba? Adopted eh. So, tanong dito nung isang netizen, Bongit! Can you please identify that lady behind you? So, yung nasa likod kasi ni PBBM ay yung kapatid nga si Little Amy. Paki-identify daw kung sino. She looks like you eh. Yung resemblance, uncanny. O, diba? Talagang hindi mako-question. Yung resemblance, parang pinagbiyak. Ang sabi nyo, pinagbiyak na ano nga yun? Sabi nyo? Pinagbiyak na, what? Bunga? Inidoro? Grabe naman, Inidoro. Arinola? Grabe naman kayo. Parang binagbiyak na Arinola.
magkahawig na magkahawig talaga sila. And nung napanood ko 'tong gumagala sa isang video na gumagala sa Mindanao, parang humingiwi rin ng very light. Tapos may ewan ko, siguro whatever. So, hawig na hawig, eh. Kung sa malayong kamag-anak, very rarely na magiging kahawig mo, right? Unless malapit talaga yung relasyon niyo sa dugo. Kapatid ba talaga niya yan? Si Miss Maharlika nagtseka-tseka na sa bisyo nga raw ni Mr. President na pulveron ay kabataan pa daw niya, ganyan na daw ang kasi noon, marami may nag-send sa akin mga tatkuya ng mga pictures through email ng mga ginagawa or mga activities ni Marcos Jr. noong siya ay binata pa. Hindi pa niya girlfriend si Madam. Na siya ay siya ay nasa mga yate, ganun, kasama yung mga artista, mga beauty queens, magaganda. Sila ay mahilig mag-hangout, mag-party, magsaya, mag-disco, mag-inuman. Yun lang yung kanyang activities noon aside from joining his mom sa mga state visit kuning-kuning. Batang-bata pa siya nung sumasama siya sa mga state visits ni Madam Imelda or kung ano mang bisita pagpunta ni Madam Imelda sa ibang countries. Pero nung binata na fully grown up na bachelor si Marcos Jr., ang mga kasama na niya yung mga nasa yate sila, kung saan-saan, nasa diskuhan or whatever, mga nasa inuman. Panahon daw na nagpupulburon, according to Miss Maharlika, itong si Mr. President ay nasobrahan daw yata sa Goldilocks. And may nangyari sa kanya at sa kanyang ginsanes. Gaano katotoo itong tseka ni Miss Maharlika na tinusok-tusok niya ang kanyang ginsanels. At ang binunga ay si Little Amy. Ngayon, dun sa movie ni Direk Daryl Yap, at pag-usapan natin mamaya si Direk Daryl Yap tungkol sa isang nakakasuka at kasumpa-sumpang bagay. Next discussion. Sa movie na dinirect ni Direk Daryl Yap at pinroduce ni Senator Amy, ang role ni Little Amy doon, ang babae sa likod ni Mr. President, ay syempre maliit na babae pa lang at bagong ampon nga ng mag-asawang Marcos Sr. at Madam Imelda. Para siyang bata sa mga horror movies na parang multong bata, sumusulpot bigla, tapos nawawala. Tapos tatawa-tawa, may bit-bit na manika at wala siyang linya. So hindi siya nagsasalita. Sabi ko nga, ano ba yun ang role na yun? Ba't ganun ang role ng Little Amy? So, ginagawa nga nilang comedy yung movie na yun. Nasa personalidad naman ng Senadora Amy at Direk Daryl Yap ang pagiging masayahin. Pero syempre, in the end, paiiyakin ka naman ng mga movies na yan dahil nga po tungkol yun sa dinanas ng mga Marcos, di ba? Nung napaalis sila sa Kamangyang. Ang role ng Little Amy doon parang ganon, maligno or multong bata. Hindi pa naman nagsasalita, walang linya, 'di ba? Biglang sumusulpot ang Malacanang naman mukhang haunted naman talaga. Haunted nga raw 'yan, maraming multo. Oh, at saka tingin ko parang autistic ang dating kasi tatawa-tawa, walang dialogue, walang linya yung Little Amy sa movie kung napanood nyo, 'di ba? Tatawa-tawa lang may bit-bit na manika. So, ano siya, autistic ba siya? Hindi naman siguro, no? Kasi yung mga special children na ganan, hindi mo malalaman na autistic kapag maganda yung pagpapaaral ng magulang, di ba? Lalo sa special education, sa SPED. Malalaman mo na lang yun kapag sinabi ng magulang na ang anak ko na yan, halimbawa 16 years old na yan, pero yung mind niya ay parang pang 7. Although formal yan kasi maayos naman ang upbringing namin, pero late na nag-mature ang kanyang isip. Tingnan niyo yung anak ngayon ni Chris Aquino, yung si Josh, di ba? Mukha nang okay kasi nakakapagsalita na, tsaka macho-macho na rin. Pero ano yun, sabihin natin 30 anyos na yun, mahigit, pero yung kanyang brain ay parang pang teenager pa lang. So baka ganun si Little Amy, no? Hindi ako sure. Ito ba yung bagahe? Ito ba yung sikreto ni
Mr. President na tinutukoy ni PRRD. One thing more, may mga nakita akong mga post mga ate at kuya. Sino nga ang tinutukoy nitong hakbang ng Maisog Global sa kanilang post? Si Little Amy kaya ang tinutukoy nila? To. Wala naman, tama kayo na wala tayong pakialam sa kung kaano-ano man yan or whatever. Pero kung maganda sana yung kanyang administrasyon, wala na tayong pakialam dito eh. Di ba? Ang babantayan na lang natin yung trabaho niya. So long as masaya tayo sa kanyang performance bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi na nabubuklat itong mga nababanggit ni PRRD mga bagabagahe. Pero nyo, kanina lang, kapopost lang ng hakbang ng Maisog. Anong sabi? Yung isang anak na babae galing ng rehab. Yung isa namang anak na badet, nagpapaliw. Anong badet? Yung second son, addict din. Nahihiwagaan akyas mga ate at kuya. This is from Hakbang ng Maisog Global. Sino yung anak na babae? May anak bagang babae ang kung sino man. Ang alam ko, 3 yung anak niya, puro lalaki. Yung isang anak na babae galing rehab. Kaya pala medyo naglalak din yung panga nung nakapanood kong nagsasalita sa Mindanao. Medyo tumatabing. Tsaka hindi maganda yung mga ngipin nila mga ate at kuya. Pangit ngipin nila. Isa na pang sabi, yung isa namang anak na badet, nagpaparehab. Talaga ba? Nagpaparehab? Parang gusto kong i-open ang Facebook niya kung meron siyang ganap. Sandali. At yung pangalawang anak, addict din. Naalala ko yung binanggit ni Miss Maharlika. Tingnan ko lang yung anak na badet ha. Yung anak na badet, nagpaparehab. Bakit? Baka mamaya magpa-drug test sila para may pagmalaki. Sisilipin ko lang yung Facebook nung anak na badet. Yung anak na badet baga ay tago natin sa pangalang yung parang sa Mambo number 5 yung kanta. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of ganun di ba? A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. Sabi ng Mambo number 5. May ganap ba siya ngayon? May ganap naman na, may post naman siya. Oh. Lagi siyang may post. May post siya kahapon, may post siya ngayon, may post siya 2 days ago. Sino yung tinutukoy na nagpaparehab? Yung anak na badet? Ang alam ko na chichismis na badet, itong panganay na lalaki. And then yung second son daw, nyodik din. Hindi pa nakontento itong Hakbang ng Maisog, may panibago pang post oh. Naiintriga Kems ha. Matindi ang trip ng second son. Ito yata yung crush ko mga ate at kuya. Yung pinakagwapo sa magkakapatid na lalaki. Sa himpapawid tumitira. Anong himpapawid? Like, kung siya ay sumisingot, kailangan sa eroplano? Tumitira? Tumitira like gumagamit? Or jumujuntotel sa hangin? Dalawa, right? Pwedeng jumujuntotel siya sa hangin, kumakanyod-kanyod sa hangin, wala naman siyang kinakanyod. Or, kapag gagamit siya ng baby powder, nagsingot-singot siya, kailangan nasa alapaap, kailangan na tuwing may biyahe or what? Sa private jet or something. Ang gulo, nahihiwagaan na Kems. Oh, yung second son, yung crush ko, yung payat. Sila ba yun? Sino ba yung tinutukoy nyo? Hakbang ng Maisog? Yung tinutukoy nyo. Pero mga dad kuya, sa picture naman nila sa weekend na yon, tiningnan, may napansin kami ng isang ate kong mawinyan. Zinom ko yung picture mga ate at kuya. Ako talaga nagtataka sa pamilya nila kung bakit ang pangit ng kanilang mga ngipin. Mayaman naman sila, nasa Forbes nga nakatira eh. Bakit hindi makapagpa-dental, right? Hindi makapagpa-dental whitening, teeth whitening, ganyan. Nahiwagaan talaga ako sa pangalawang anak. Hindi dahil siya jumujuntotel sa hangin or
tumitira daw sa alapaap, ano ba yun? Kundi dahil sa kanyang pangit na ngipin. Eh kung ako nga mga ate at kuya na dukha, dayok-dok, hampas lupa, hanggat maaari gusto ko magandang ngipin ko. 'Di ba? I mean, okay naman ang ngipin ko, pero gusto ko pa nga itong pagandahin. Kasi syempre, vlogger ako, 'di ba? Aside from ah, buong mukha ko ang titingnan nyo, pati yung, right? Puhunan ko ang pagsasalita. So, dapat maayos ang ngipin. Magtatyaga ba kayo manood sa akin kung puro bungi ako din eh? Or may sira ngipin ko? Maagaw pansin nyo. Pero ito first family kasi mga ate at kuya, tapos ang ngipin ng anak ay parang ano ba yun? Tabi-tabing iba-ibang direction, tapos parang puro tartar, puro stain. I mean, well, kung incheck sila, okay, maiintindihan ko. Kasi ang mga incheck mahilig magtsaa. Sila bang mga lahing Iloco ay mahilig magnganga or mahilig magtabako? I mean, ang gwapo, nasira lang sa ngipin. Sabi ko nga kung incheck ito, katulad ng pag pumupunta ako ng Hong Kong, gwapo-gwapo, ang kinis, porcelain skin, di ba, tangkad. Ganda ng bihis nung ngumiti. Diyos ko po, brown ang ngipin. Given yun, mahilig sila magtsaa, ginagawa nilang tubig ang tsaa. No, nakakatibay naman daw yun ng ngipin. Pero sa atin kasi dito, di ba, hanggat maaari, dapat maayos ang ngipin. Parang part of hygiene ng pagiging Pinoy, ang maayos ang ngipin, kung hindi man maganda. Parang iba-iba ang direksyon ng ngipin, tapos puro stain pa. Pero hindi nga yan ang napansin ng isang ate kong mawin yan eh. Bakit daw parang puyat na puyat? Lalim ng eye bag, right? Eh, crush ko pa naman ito. Eh, gwapo eh. Pero iba ang tingin, right? Matalim din ang mata. Oh. So, ano ba 'to mga pabaya sa katawan? Ang nanay nila kulubot, dry, tatay nila ganun din. Alam niyo yung bunso na lang talaga yung parang bongga. Yung bunso na ano bumalik yung katawan na dati ang taba-taba nun nung nag-Singapore. Pero nung siguro takot sa nanay kaya ang bunso ay nagpakadisiplina na lang sa katawan para kasi gumagwapo yung bunso eh, bumalik yung katawan ng pagiging payat, 'di ba? Cutie-cutie. Kung tutuusin yung bunso yung pangit sa magkakapatid kasi si bunso, puro gilagid yan siya eh. Pag ngumingiti, puro gilagid. Pero siya ngayon yung gwapo sa magkakapatid. Yung pangalawang anak na gwapo at crush ko, parang ano ba yun, laging puyat, tapos sungki-sung, ang ngipin, ang pangit, parang hindi mayaman. May bisyo ba sila? Ano bisyo nila? Kasi may tinatawag tayong bruxism mga ate at kuya, yung ginagrind mo yung ngipin mo, yung gano'n ka ng gano'n. Effect daw yan ng ano ng Coca-Cola or pulburon, right? Bruxism. And kapag kaka-grind mo, baka nag-iiba na yung direction ng ibang ngipin mo, no? To the left, to the right na. And then, baka hindi ka rin nagbabrush your teeth. So, pero sino naman yung tinutukoy na anak na babae? Post kanina ng hakbang ng may anak na babae, sino? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. O huwag niyong kalimutang pindutin yung bell icon dyan ha. Katabihan ng subscribe button para every time na mag-upload ako ng video, magla-live, or mag-premiere ay ino-notify kayo ng YouTube. Ganda ng base ni Madam Imelda.